Good morning! Magandang umaga! Ito, pwestuhan na naman guys, maagang pwestuhan. May dalawang grupo dito sa ating kaliwa yan. Puputi-puti na yan, alon-alon, may ibon-ibon. Ayan, good quality, good sign. Yan, ang tawan. Kasahan natin. Haba pa oh, nasa sagasaan ng iba. Nasa sagasaan na sa dami ng kawan. Ayan, malapit na to. Nag-aasahan na yung iba. Ang daming grupo. Yung isa siguro ang titirahin niya. Sabay-sabay eh. Madami na tayo nasa gasaan. Naka-ready na. Yan na. Ayan guys, habang tayo ay pumaporma dito, nandyan sa tapat si Hornets lumilipad. Nag-aantabay siya for assist pag umarya tayo. Ayan. Ayan guys, may kasamahan tayo dito na ibang party line. Ibang company to guys, nakarya na sila. Dalawa sila dito na kasama namin ngayon. So medyo nagkakapiestahan dito kasi maraming isda ngayon sa area na to. Ayan, maaga sila nakarya sa amin. Ito pa yung isa, lahat sila may helicopter guys. Yan, kulay dilaw yung helicopter nila. Malapit lang kami, halos magdikit-dikit lang dito. Pagka maraming isda guys, halos magdikit-dikit lang yung mga pangulong o yung mga fishing boats dito sa area. Ayan. Dalawa sila dyan. Ito yung isa. Yan, lumutang na ulit. Pwesto na ulit tayo. Pag lubog-lutang guys ang isda, pinaparahan muna yan, uno-obserbahan kung ganong galaw, kung ganong kadami sila at ang distansya guys. Pati yung speed nila, na-check yan sa sonar. So ayan, umabante na kami. Halos dalawang grupo ito. Pwesto-pwesto na. Marami. Oh, sana may pangilalim ito. Yung puti eh. Lapit na. Sugod. Dikit. Dikit sila. Meron pa sa unahan. Hirap dito, kalat-kalat. Masyado, hindi abutin. Maraming dilis. Talagang
May iwanan tayo nito mamaya. Parang technology over. Aryado na kami guys. Baka ito yung may laman-laman kaya ito ang binira. Pero meron nang nasa labas na doon ang takbo. Papuo pa ang takbo nila eh. Daming grupo kasi. Kalat-kalat. Bubulabog siya. Oh, lumubog. Lumubog. Daming grupo kasi. Hindi mo alam kung alin dyan ang uunahin mo. Lahati na ilang bat. Anong ginagawa nitong isang ito? Hindi pa mag-steady doon. Ha? Anong ginagawa niyan? Siya naglalagay. Instead na maglagari na lang doon eh. Ganong kalat ang isda.
May isang grupo sa loob. Sana nasilo yung malaki. Pero meron na sa labas. Lagi sinner die. Ayan. May nasilo naman guys, may nakulong. Nasa sentro. Yan, nandyan. Sana mag-maintain lang sila dyan. Dami kasing grupo, hindi mo alam kung saan ang hahagipin mo dyan eh. Kumakalat pa. Balik, inside, balik. Pasok ko Diyos, pasok. Escape triangle, takbo ha. Balik, triangle, papunta dito. Tapos balik dito.
Eto na guys, at nagpa-power block na sila. May nakikita naman tayo sa loob natin lambat, pero sabi nga natin palagi ay walang kasiguruhan kung marami or konti. Dahil tamad silang lumutang, tamad silang magpakita sa atin. So mamaya pa isosonar ito, malalaman guys kung ganong karami ito. At more or less, lagi naman ganon, more or less wala naman talagang sakto dito sa estimate, pero doon lang maglalaro yan, doon sa word na more or less. Ayan. So kanina nga nakita nyo, napakadami ng grupo, kalat-kalat. At nung binitawan, meron na agad sa labas, hindi agad nasakop dahil malawak, maraming sumusulpot na grupo na pinilit na makulong. Pero sabi ko nga, sa pagkaganito mga hiwa-hiwalay yung ulo or leader ng isda, hindi talaga siya masasapol ng lahat. Pero kung intact siya, yung talagang pumuputi na nasa sentro lamang, yun ang malaking pag-asa. Pero yung tipo na may lagi tayo may hinahabol na lumuluang yung ating tustusan o mahaba, ay nagkakaroon sila ng daan para makatakas. Kaya naman sa ganitong pagkakataon talagang diskarte lang talaga at dasal para sa ganun makahuli tayo. At maganda naman ang kapanahonan ngayon guys, mainit. At may kasama nga tayong dalawang pangulong dito. Ayan, ito yung isa, naka-area din. So yung isa nasa bandang likod pa. Napakita ko naman yan sa inyo kanina guys. So pagka ganito, ibang company considered kalaban yan, kalaban sa aryahan. Pero sa ano naman, pare-pareho tayo nananalangin na lahat ay pagkalooban. So pagalingan, paunahan, ganun lang ang laban dito guys sa international commercial fishing, na kailan kahit minsan nagkakaunahan talaga, pero magkakaibigan pa rin yung mga yan, although hindi kami magkakakilala. At ibang company to, ito ay Taiwan boat guys, from Taiwan, pero karamihan dyan sa mga crew niyan ay Pilipino. Iba kapitan Pilipino, pero ang fishing master ay minsan Koreano or Taiwanese, minsan Chinese. So ganun dito sa international commercial fishing, iba't ibang lahi talaga sama-sama. Pero pag nakakahuli, syempre talagang masaya. At pagka sa oras ng karyahan, laban-laban lang. Ayan guys, stay tuned lamang at tayo ay mga siguro mahigit isang oras pa to bago matapos para makita natin ang isda. Thank you. Original is always the best. Si mga isda nga lang po. Halos magkakalapit lang talaga guys ang fishing boat dito pagka ganitong panahon. Ayan, ito pa yung isa. Ito walang huli. Siguro tinakasan siya kanina. Yan, tinakasan ito. Itong isa may huli ito. Nagkakalaskas na sila. Ayan. Kami naman ay maluwang pa yung lambat. Ayan. Dito tayo ngayon sa pilot house. Ito yung ating pilot house guys. Ayan. Dito ako sa pilot house ngayon. Kinuhanan ko lang yung shots yung ating mga kasabayan dito sa aryahan. Kaya yan dito, makikita nyo, pagtungan mo ng bintana, nandyan lang sila. Paswertihan lang guys dito. Hindi naman laging may huli, pero pagka talagang pagkakalob sa atin ay talagang napaka-thankful natin. Ito sa atin meron naman tong laman, hindi pa lang natin nakita sa sonar. Ayan. Stay tuned mga kasimahang isda. Baka may sasalukin tayo dito maya maya. Ayan guys, nagpakita na. Lapit-lapit na to. Nagpakipot na. Nandyan na, alon-alon na. Thank you Lord for these blessings. Sana may pangilalim para malaman-laman. Matindi ang habulan kanina, kaya eto, buti na sa pool naman itong isda na ito. At very timely, malapangit na naman yung panahon, no? Mabilis talaga guys dito ang pagpangit ng panahon. Mabilis ang pagbabago. 20 to 30 minutes nagbabago ang weather dito. Yan, kita nyo. Sana may pangilalim talaga. Ang ganda ng pagkaka-alon-alon sa loob ng ating lambat.
Nandito na pala yung ating diver, di ko napapansin. Nagtuhog na ng o-ring. Nangangahulugan na ayan, may sasalukin tayo maya maya lang. Stay tuned mga kasimangis sa kaganapan. Nakala ko kanina ay wala nang pag-asa, pero ayan nga, dito na sa ating harapan. Kaya maraming salamat again, Lord. Original, always the best. Si Mangis na lamang po. Ang ganda tingnan pagka talagang pakipot na guys, at pumuputi-puti na sila guys dito sa loob ng ating lambat. Para makapal-kapal yung alon-alon. Sana talaga may pangilalim ito. Hindi ko kasi nakita kanina nung tiningnan ni Master sa sonar kung ganong kadami ito. Pero sa base sa sinuhog niya, parang 7 o 8 o-ring, meaning nasa baka bumabot na 60 tons. 60 tons pataas sana. Yun ang yun kasi ganun ang estimated namin pagka ilang tinuhog ni Master, pinatuhog. Nag-iipo-ipo na sila guys sa loob. Ayan, namumuti na. Nasiksik na sila dyan. Nasa ibabaw yung isda kaya ganyan.
looban na sila guys at medyo mabigat-bigat na yun nasa laman ng bag portion. Yung white rope na yan ang hihila dyan at para mas mabilis mayangat yung isda guys. Karamihan kasi guys pagka naipit na din sila sa loob ng lambat, nasiksik na, namamatay na sila kaya bumibigat na yung laman ng ating lambat. At kaya kailangan na natin gumamit ng ganyang rope para mayangat na mabilis para sariwa yung isda guys na masalok at buo ito. Ayan ang strobo portion natin guys. Pagka ganyan ang ginagamit na lubid, strobo na yan guys. Meaning kailangan paspasan na yan, mas mabilis na dahil mga patay na isda sa ilalim ng ating lambat sa loob ng bag portion. Nakikita nyo yan, pagka balat na balat yan guys, pag balat na yan, ulat na ulat, ibig sabihin mabigat yung nasa loob ng ating bag portion. Yan ang batayan dyan kung marami ang isda. Pero ito hindi naman ganong karami, baka umabot ng mga 60 tons siguro guys. Estimate lang 60 tons. Boss. Huling bira na to guys, huling bira na. Preparing for salok na tayo, magsasalok na. Ayan. Nagsasalok ng isda, tuna, Ayan. baging isda. Yan ang aking simang isdang fishing master. Okay. Finally, this is it. Salok time na. The best part of the show. Salok time. May halong tuna, gulyasan. Ganda ng isda, tataba. Kintab na kintab, kasing tingtab, saka kasing kintab ng ulo. May kawel. May kawel siya.
Nag-aawak-awak siya. Lalaki ng tuna nakahalo niya. Oh. Siguro mga 4 na tonelada to guys. Pagka ganitong kasiksik. Pang 30 tons na natin to guys. Yung salok na to pang 30 tons. Malaman-laman. Ayan, lalaki ng tuna. Marami pa. Sana umabot ng 60 tons guys, pataas. Marami-rami pa. Pumapangit na ang panahon guys. Kita nyo sa kapaligiran. Sana makarya pa kami. Dumidilim na sa kapaligiran no. Again guys, sinusukat yan para malaman ang timbang dahil may corresponding sukat yan sa kanyang timbang guys, para malaman natin na ang ating hinuhuling isda ay nasa tamang sukat lamang. At ito ay para sa classification kung saan inilalagay ang ating mga isda, kung asan ang bodega, kung anong laman ng bodega na yun, kung anong klaseng isda nandun. Ayan guys, para din sa sustainable fishing na hindi nahuhuli yung maliliit na isda for sa next generation. Pang 45 tons na to guys. Ayan, marami-rami pa rin. Sana umabot na 60 plus.
Fresh talaga, oh. Buong buo pang isda, hindi pa nanlalambot dahil sa ganda ng pagkaka-strobo dito. Maganda at nakuha kagad ng mas maaga. Okay, ayan, nabawasan, kalahati na lang. So konti na guys, undershot tayo, parang kulang pa tayo sa 60 tons. Pero the best thing is, thank you Lord, na-bless na naman tayo at nakabawi-bawi tayo sa ilang araw na walang arya. Sabi ko nga sa inyo, salamat sa pagtangkilik. Nasa 72,000 na subscriber na tayo sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Nasa 820,000 followers na po tayo. At lagi pong tangkiligin ang sariling atin. Only the best, si Mang Isda, the original. Thank you, magandang tanghali na po. Inabot na kami ng mag-alas 12 na. Si Mang Isda lamang po.